Ngayon mga kapatid ay kapistahan ng apostol na si San Bartolome o tinatawag din siyang Nathaniel. At sa mabuting balita ay nabanggit si Nathaniel na walang ibang tinutukoy kundi si San Bartolome. Ang paniniwala nito ni Nathaniel o ni San Bartolome, ang Mesiyas ay magmumula sa Bethlehem sapagkat doon siya isisilang. Pero alam naman nating lahat sa kasaysayan na lumaki si Jesus sa Nazaret, lumipat sila doon sa kanyang mga magulang. Kaya yung sinabi ni Nathaniel na meron bang mabuting magmumula sa Nazaret, ito ay mula sa kanyang paniniwala na ang Mesiyas ay magmumula lamang sa Bethlehem, hindi sa Nazaret. Kaya hindi siya naniniwala na yung nakita ni Felipe at ng kanyang mga kasama, magkaibigan kasi si Felipe at saka si Nathaniel, si Philip, ay si Jesus talaga siyang Mesiyas, hindi naniniwala. Pero sabi ni Felipe, halika, tingnan mo. Ito yung isang magandang bagay dito kay Nathaniel kasi meron na siyang paniniwala na talagang hindi maaaring magmula ang Mesiyas sa Nazaret. Kaya meron bang mabuti na magmumula sa Nazaret? Parang wala naman yata dahil ito'y magmumula sa Bethlehem. Sa ganitong paniniwala, siya naman ay kaagad-agad na sumama kay Felipe upang tingnan nga. Pero nang makita ni Jesus si Nathaniel, nahulaan kaagad nito kung anong klaseng tao siya. Tingnan ninyo, heto ang isang totoong Israelita, isang matapat na tao, honest, transparent sa kanyang mga sinasabi. Kung kaya, tapos pinangalawahan pa nung kanyang sinabi na bago pa si Felipe ay nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Samantalang ito yung kanilang first meeting. At bagamat hindi ganong kalalim yung mga sinasabi ni Jesus, meron ng parang simulang pagkakilala ang Panginoon kay Nathaniel. Kaya agad-agad sumampalataya at sinamba ni Nathaniel si Jesus. Sinabi niya, kayo nga po ang Mesiyas. Parang napatutuhanan nang magkita silang dalawa dahil sa knowledge ni Jesus sa nakaraan ni Nathaniel. At ito mga kapatid ang mabuting balita. Tayong mga tao kasi may mga paniniwala na kuminsan na bunga ng ating mga karanasan at mga narinig sa nakaraan. Pero kaya ba nitong burahin ang maling mga paniniwala natin sa paniniwala at ipapalit natin ang paniniwala kay Jesucristo, ang Mesiyas? Pero bago naman mangyari yon, importante, tulad ng sinabi ni Felipe, tingnan muna natin, makita natin. Sa mga taong mananampalataya, sabi nga ng Panginoon sa mabuting balita, bukas ang kalangitan sa kahit sinong mananampalataya. Kung si Nathaniel nakita niya ang mga maliliit na bagay na ito, dahil bukas ang kalangitan sa mga mananampalataya, ano pa kaya kung ang ipakita ng Panginoon ay ang mga anghel na manhik manaog na pinupurit sinasambang anak ng tao? Ibig sabihin, parang patikim lamang yung mga inire-reveal ng Diyos tulad ng naranasan ni Nathaniel. Meron pang marami at mas malalim na mga mahihawagang bagay na nais na iparating ang Diyos sa atin. Kaya, kung bukas din tayo sa pananampalataya, marami pa tayong hiwaga na dati di natin naunawaan o mali ang ating pangunawa, mauunawaan natin kapag naipakita sa atin ng Diyos, sapagkat ang revelasyon ng Diyos ay hindi tumitigil. Nagpapatuloy ito habang nabubuhay at habang lumalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, lalo tayong maraming nadidiscovering
mga misteryo may binire-reveal ng Panginoon. At ganyan ang pananampalataya, mga kapatid. Hindi kara-karaka ay agad-agad tayo ay makakaunawa at makapapasok sa hiwaga ng Panginoon, malibang maging bukas tayo sa Panginoon tulad ng ginawa ni Nathaniel. At dahil sa kapistahan niya ngayon, tayo patuloy na manalangin sa apostol na ito, 12 alagad, sapagkat sila yung pinaka-gwardya, 12 apostol sa kalangitan, upang tayo tulungan sa ating mga bagay na pinagdadaanan, ganoon din sa mga bagay na mahiwagang hindi natin naunawaan sa ating buhay. Naway tulungan tayo ng banal na to, na apostol, na maging bukas palagi sa kalooban ng Diyos upang tuloy-tuloy ang biyaya. Sapagkat kung di naman tayo bibiyayaan ng Diyos ng mata na may pananampalataya, kailanman ay tayo mananatiling bulag, nakapikit at wala tayong makikita, maliban siguro sa mga dilim na naglipanas sa ating kapaligiran. Dahil ang hiwaga ng Diyos ay pinapaalam lamang niya sa totoong mga may pananampalataya. Si Felipe at si Nathaniel ay mga apostol at sila ay kumbagay mga sandigan, mga haligi ng ating pananampalataya. Kaya nga ang Kristyanismo ay founded in Jesus Christ and the apostles. Dahil sila yung pinanghahawakan natin na may matibay na pananindigan sa pananampalataya, sapagkat lahat sila'y namatay, naging martir sa pananampalatayang ating iniingatan hanggang sa ngayong panahon.